Magandang oras mga kababayan, mga kakulin boy. Ito yung medyo magandang balita pero hindi pa rin kumpleto na maganda. Dahil sa 2 weeks ceasefire lamang in both sides, sa US at sa Iran, ay mayroong ceasefire na mismo ang Iran ang unang nagbigay ng kanilang proposal. 10 proposal yun. Kagabi lang yata siguro. Kasi nang umpisahan na ni Trump kagabi bombahin yung Kharg Island, ay doon na nila binigay yung kanilang 10 kondisyones ng Iran na papayag na silang titigil o buksan nila ang Hormuz. Yun ang unang sabi nila na papayag na sila, bali surrender. Ayaw kasi nilang sabihing sumurinder sila dyan Ngayon ang masama nito ngayon, dahil sa pumayag nga si Trump, dahil nakiusap daw si Xi Jinping, ang China kay Trump, nakiusap ang Pakistan, at tutulong itong dalawang to, China and Pakistan, na mabuksan ang Hormuz at magkaroon ng pangmatagalang ceasefire. Naku, parang na ano rito si Trump kasi napakagastos nung pag-mobilize ng kanyang troops. Nandiyan na lahat, nakadeploy, tapos hindi natuloy yung pagbomba. Ngayon alam naman natin na mayroong delaying tactics lang yan ng Iran, na hihinga muna sila, makahinga ng 2 weeks. Baka sakaling may darating na saklolo galing ng North Korea or China o Russia, di ba? Ganun yung style nila Hindi talaga totally sumurinder ang Iran. Pero kung tinuloy yun ni Trump, ay talagang papunta sila sa Dark Ages, papuntang Stone Age. Kahit si Xi Jinping, sinabi na sana wag mapunta sa Stone Age ang Iran. Kung ako kay Trump, hindi na siguro ako magikinig, mga sinungaling talaga. Kaya ito, 2 weeks lang ang hintayin natin. At makita natin kung ano ang kalabasan nito, kung talagang totoo ang IRGC sa kanilang salita na buksan nila ang Hormuz para hindi sila bombahin. Tingnan natin kung talagang buksan nila para sa lahat ng mga tankers na dumadaan dyan. Ngayon, kanina lamang din, bago lang, itong mga channel ng IRGC ng Iran, ang karamihan dyan kasi nandyan sa India, yung mga channel nila, ay nagsasabi na sumuko daw ang Israel at US. Binaliktad sumuko dahil binigyan nila ng 10 points proposal, yung kanilang mga kondisyones na 10. At nang mabasa daw ito ng Amerika at ng Israel, ay natakot, nagulat, at sumuko. Kaya may ceasefire daw, talagang binaliktad sila nga yung sinabi ni Trump na dalhin ko kayo sa impyerno tsaka gawin kong Stone Age ang inyong lugar. Ngayon binaliktad na naman dahil nagkaroon na ng 2 weeks ceasefire. Iba na naman ngayon ang mga sinasabi ng mga vlogger ng Iran. So ito, atin muna balikan ang sinabi ni Trump kung paano nagulat at nakaihi sa kanilang mga salawal itong mga IRGC na ito. Itong mga terorista na ito, nakaihi. Ang iba nagtatai, ang iba nagsusukay. Sobrang takot. Dahil sa ito talaga yung huling sinasabi ni Trump na talagang tutuhanin niya na ito. So ito atin muna balikan, and then bigyan natin ng reaksyon yung iba pang narito sa balitang to. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. Git ni Trump, pinal na ang deadline, bagamat ilang beses na niyang binago ito. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking. I don't want to tell you that. I don't want to. Kaudlot ng pagbomba ni Trump. Kasi kagabi nakita nila na inumpisahan na sa Kharg Island ang pagbomba. Mabuti pa tinapos lang talaga ni Trump para wala nang alingasaw pa. Talagang mga tingnan nyo ngayon, wala pang ang isang araw ay meron ng mga lumalabas na napatutsada ang IRGC sa kanilang mga channel na ang Israel at Amerika ay sumuko na daw dahil sa kanilang 10 points plans or kondisyones. 10 kondisyones, 10 kondisyon nila na
ah, susuko ang Amerika at Israel. Hindi naman ganun ang kondisyonis nila ay nagbigay lang sila ng kanilang kondisyon na okay, susuko kami kung gawin nyo ito sa amin, sa Iran. At ang mga kondisyonis doon ay very unacceptable para kay Trump. Kaya hindi pa rin yan garantisado na magkaroon ng total ceasefire or pangmatagalang kasunduan kasi napakapabor sa Iran yung mga kondisyonis na nakasulat sa kanilang nilatag na 10 points conditions para sa Iran. Kaya mukhang naisahan na naman si Trump dito ng delaying tactics. Pangatlong beses na to eh. Sabi ko ba noon na wag na si Trump magpadala pa sa mga paawa-awa effect. Dahil kapag maawa ka dyan, babalik ta rin na naman ang kwento na ang sumurinder daw ay Amerika. Sumurinder ba yung inumpisahan na nga sila pagbomba kahapon tapos takot na sila, nakaihi na. Nag-iihi na yung iba, nagtatay pa. Tapos sabihin na naman nila ngayon na sumuko at natakot ang Amerika. Baliktad talaga, no? O balik tayo dito sa video. Courtesy nga pala ng GMA Saksi. Tell you that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock Yun. tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Ayun, so We were very close to a deal. parang sinasabi ng Trump na mayroong nag-middleman. Mayroong mga middleman na bumagitna sa Iran at Amerika. Isa na dyan ay ang Pakistan. Kaya ang India ay pro-Iran talaga yan eh, ang India. And then tumulong na rin daw si Xi Jinping, pati si Putin, tumawag na kay Trump na pagbigyan ng Iran, wag mo na dalhin sa impyerno at wag gawing Stone Age yung kanilang lugar. So nakikinig naman si Trump. Hindi naman talaga sarado ang utak ni Trump diyan. Kung talagang susundin ng Iran yung kondisyones ni Trump na buksan ng buo ang Strait of Hormuz at wag ito kontrolin. Kasi ito na naman, lumabas na naman isang kondisyonis ng Iran na okay, buksan namin ng Hormuz pero kami ang mamahala. Sila daw ang mag-manage. Parang sa kanila na yan. Ang Strait of Hormuz ay dalawang may-ari niyan eh. Ang Oman tsaka Iran. Kaya parang sila nang may-ari niyan kung sila pa rin ang mamahala diyan at mayroong mga toll fee sa mga dumadaan na barko. Na ay talagang ang titigas ng ulo, no? Grabe. Patuloy tayo kay Trump. Then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within Ayun. 45 minutes, I gave the order to knock out Ayun. the biggest bridge. Batay sa ulat ng state media ng Iran, tinanggihan na nito ang proposal ng Amerika para sa agarang tigil putukan. Sa halip ay naglatag umano ang Iran ng 10 kondisyon, kabilang ang pagtatapos ng sigalot sa rehiyon, protocol para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz, pag-alis ng sanctions Ayun. at pagtatayong muli ng mga nasirang infrastruktura. Napakalupit na kondisyonis ng Iran, no? Na pati daw yung mga nasirang istruktura ay itayo muli ng Amerika. Grabe naman ang kahilingan yan. Sila, yung binumba nila sa Israel, di ba, ang daming nasira. Doon sa karatig bansa, sa Arab nation, marami. Itayo ba nila yun? Talagang ibang pag-iisip, mga kababayan. Hindi katulad sa atin na alam natin kung ano ang gagawin natin, ano ang nangyayari, ano ang tama, ano hindi. Itong IRGC, palaging sila ang tama. Dahil yan sa kakulangan sa pagpasok sa mga formal na universidad. Kasi nga, nag-aaral sila ay sa mga bahay-bahay lang, kumukuha lang ng tutor at ang tutor nila ay isa pa ring terorista. Kaya marami ang hindi na ituro sa kanila na tama. Ang palaging tinuturo sa kanila ay yung pabor lamang sa kanilang grupo.
Ayan, yan ang sinasabi na little learning is very dangerous. Ayon sa ambassador ng Iran sa Pakistan, nasa kritikal at Ayon sa ambassador ng Iran sa Pakistan, nasa kritikal at sensitibong bahagi ang mga hakbang para matapos ang gulo. Batay sa mga ulat, Pakistan ang nagsisilbing mediator para sa usapang ceasefire. Isang opisyal naman sa Iran ang nanawagang gumawa ng human chain ang mga artist at atleta sa mga power plant sa kanilang bansa. Ayan, Git ito niya, yung war kahapon na crime ang proposal pag-atake nila sa pampublikong sa lahat ng infrastruktura. mamamayan sa Iran. Ang sabi ng isang opisyal ng IRGC na lumabas lahat ng mamamayan sa Iran and then maghawak kamay kayo, palibutan nyo ang lahat ng infrastructures ng Iran. Parang human shield, di ba? Palibutan nila yung structure ng opisina, halimbawa, gusali ng IRGC at maghawak kamay sila para hindi bumbahin ng Amerika. Yan ay labag na yan sa batas ng gera. Bakit gawin mong human shield yung mamamayan mo? Di ba, mga kababayan? Pag matamaan yun, tapos kakasuhan na naman nila si Trump. Okay, so atin pang merong magandang dito sa bandang dulo patuloy tayo sa video. Bagay na ipinunto rin ng tagapagsalita ng United Nations. Bagay na ipinunto rin ng tagapagsalita ng United Nations. Any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Si Trump ipinagkibit balikat ang akusasyong posibleng war crime ang pag-atake sa mga civilian power plant. Pero umasa raw siyang di aabot sa puntong yun. You've said glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States actions in this I do war? because And have you God sought is His good. direction? Because God is good. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says I don't enjoy this. I don't enjoy. Nagbabala na ang Israel sa mga taga-Iran, huwag muna sumakay ng tren dahil magiging delikado roon maging sa mga railway line. Ayan. Isang Pilipina ang kabilang sa nasawi Pilipina sa naman. airstrike sa Haifa, Israel nitong linggo. Pati ang kanyang asawa na Israeli, kasi durog yung bahay nila na natamaan. So sinong i-blame natin dito? Alangan naman na Israel. Missile yan ng Iran O di ba, mga kababayan? Nasawi siya kasama ang kanyang mister, Oh. Israeli at mga biyanan. Kasama nga. Nasawi siya kasama ang kanyang mister na Israeli at mga biyanan. Tinanong si Trump kung magtutuloy-tuloy ang giyera kung hindi makikipagkasundo ang Iran. You have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you have to watch. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ng Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran. No? Pero ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and first another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat Okay, so ng pagsipa ng ito yung- presyo ng pangunahing bilihin Alright, so at ito yung gusto pagbagsak kong ng bigyan ng reaksyon. Itong sabi ng pangalawang OFW expert sa ekonomiya, economist daw siya, na kapag ipagpatuloy ni Trump ang pagpuksa sa IRGC, pagpuksa ay parang anay, di ba? Parang buni sa balat. Bumabalik-balik kaya pagpuksa ang ating term na gamitin. Parang pinuksa na na putakti. So, ito ang sabi ng analyst na lahat daw ng presyo, gasolina, mga pangunahing bilihin ay tataas. Totoo. Tataas naman talaga yan. Tataas yan pero in a short term period. Ngayon, kung pabayaan natin ang Iran na yun lang ang gagawin palagi, isara ang Hormuz at hindi pupuksain ni Trump, ang mangyari, maintain na pagtaas ng mahabang panahon ang pagtaas ng gasolina. Kung ganun na ang IRGC na ang mag-manage ng Strait of Hormuz. Kasi hindi nabababa talaga ang gasolina kasi humingi sila ng mga toll fee sa mga dumadaan na barko hina-hijack nila Kaya tama na kapag nagipaggira si Trump sa Iran at puksain niya to, siyempre tataas, biglang spike
yan, tataas. Pero kapag matapos na ang giyera, kulong na o deadball na tong mga IRGC na to, ay unti-unti nang babalik ang presyo ng langis. O saan kayo maniniwala, mga kababayan? Ang ekonomista wala siyang left side ng opinion eh. Yung right side lang tinitingnan niya, natataas ang bilihin kapag magkagira sa Iran. Ganyan naman talaga ang mangyayari, mataas na nga ngayon eh. Tapos pag girahin pa yan ni Trump, tataas kunti yan ng sabihin natin isang linggo kasi mawasak yung mga oil facilities diyan, mawawasak. So kukunti na lang ang langis sa Middle East. Ngayon after a month ay muling babalik yan, ma-repair yung mga facilities ng langis, and then ang Hormuz ay malinis na, bukas na, malaya nang makalabas-masok yung mga oil tankers. At ang mangyari ay bababa hanggang sa babalik sa muling presyo ang mga langis sa merkado sa ating mga gasolinahan. At kasunod na rin dyan ang pagbaba ng lahat ng presyo ng prime commodities, ng mga bigas, asukal, oil at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, tama ang ginawa ni Trump, dahil kung hindi puksain yung mga anay na yan, hindi puksain yung mga alipungan na yan, na mga punjay, mukhang punjay, di ba? Utak punjay. Kung hindi yan mapuksa, maintain palagi ang pagtaas ng gasolina at hindi na yan bababa pa. Oh, di ba? Pero kapag ginira ni Trump, talagang biglang tataas yan. Pero sandali lang. Pag napuksa na, babalik na siya sa natural. So yun yung tingin ko dyan, mga kababayan. Anong masasabi niyo? Pag-i-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa lahat. At sa mga bagong subscribers, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.